Amen! Come on! Let's worship our God! Woo! Come on, palakpak natin ang ating mga kamay sa Panginoon! Dakila ang ating Diyos! Amen! What church? Sa iyong pangalan, sa iyong bayan, kapangyarihan mo'y matutunghayan. Ikaw ang pag-asa namin sa bawat sandali. Di kami mabibigyo sa pagsamo. Come on, sabay-sabay! Dakila ka, O Diyos, magpakailanman. Kapangyarihan mo ay laging nariyan sa bawat dalangin at kahilingan. Di mapapantayan ang iyong kasagutan. Woo! Come on! Sabay-sabay mo natin awitin. Asa iyong pangalan sa loob ng iyong bayan, kapangyarihan mo natutunghayan. Ikaw ang pag-asa namin sa bawat sandali. Di kami mabibigyo sa pagsamo. Come on, dakila ka! Dakila ka, O Diyos, magpakailanman. Kapangyarihan mo ay laging nariyan sa bawat dalangin, kahilingan. Di mapapantayan ang iyong kasagutan. Dakila ka, O Diyos, magpakailanman. Kapangyarihan mo ay laging nariyan sa bawat dalangin at kahilingan. Di mapapantayan ang iyong kasagutan. Come on! Woo! Dakila ang ating Diyos! Dakila ka, O Diyos, itaas ang ngalan mo. Dakila ka! Dakila ka, O Diyos, itaas ang ngalan mo. Come on! Woo! Sabay-sabay po natin awitin, dakila ka! Dakila ka, O Diyos, magpakailanman. Kapangyarihan mo ay laging nariyan sa bawat dalangin at kahit
kasagutan. Woo! Thank you, Jesus! Woo! Come on! Let's continue to worship our God! Ikaw ang pupurihin ko sa bawat sandali, sa buhay ko'y tataas ang tanging ngalan mo, ang pag-ibig mong banal ang siyang sandigan ko, umaasang ikaw lamang ang siyang kasama ko. Ikaw ang Diyos na dakila, papupurihan ka, hindi nagbabago ang kapangyarihan mo. Sa'yo ako'y umaasa, saan magpunta, ikaw ang kasama ko, wala nang pangamba. Come on!
Lord, dahil patuloy po naming nararanasan ang iyong matinding presensya, ang iyong pagkilos, ang iyong pag-ibig. Thank you so much, Lord. Narito
puso at lakas, buong isip at kaluluwa, habang may hininga, pagmumura at papurihan ka. Ibigin ka, O Diyos, na higit sa lahat. Ibigin ka, O Diyos, buong puso at lakas, buong isip at kaluluwa, habang may hininga, pagmumura at papurihan ka. Ibigin ka, O Diyos, na higit sa lahat. Ibigin ka, O Diyos, buong puso at lakas, buong isip at kaluluwa, habang may hininga, pagmumura at papurihan ka. Buong puso at lakas, buong isip at kaluluwa. Buong puso at lakas, buong isip at kaluluwa. Ibigin ka, O Diyos, na higit sa lahat. Ibigin ka, O Diyos, buong puso at lakas, buong isip at kaluluwa, habang may hininga, pagmumura at papurihan ka. Ibigin ka, O Diyos, na higit sa lahat. Ibigin ka, O Diyos, buong puso at lakas, buong isip at kaluluwa, habang may hininga, pagmumura at papurihan ka. Ibigin ka, O Diyos, na higit sa lahat. Ibigin ka, O Diyos, buong puso at lakas, buong isip at kaluluwa, habang may hininga, paglingkuran at papurihin ka. Ibigin ka, ibigin ka, Diyos, na higit sa lahat. Ibigin ka, O Diyos, buong puso at lakas, buong isip at kaluluwa, habang may hininga, pagmumura at papurihan ka. Ibigin ka, O Diyos, na higit sa lahat. Ibigin ka, O Diyos, buong puso at lakas, buong isip at kaluluwa,
Sige po, marami po tayong magsipo. Grace. Praise God. Praise God. Good morning. Palakpakan muna po natin si Jesus. Come on. Yung the best pong palakpak para kay Lord. Hi, Mithi. Binabati po ko ni Mithi. Sabi po, hi, Lolo. Okay. Kumusta po tayo? Tayo ay pabuti ng pabuti, paayos ng paayos, papogi ng papogi, payaman ng payaman, pabanal ng pabanal, at tayo po ay padami ng padami. Amen! Okay. Sino po ang excited sa gagawin ni Lord ngayong Agosto? Oh, di ba? Agosto ho ngayon, Agosto. Ayan. Okay. Ang title po ng i-share ko sa inyo ngayong umaga ay God will make it complete. God will make it complete. Sabihin mo nga dyan sa iyong katabi, kukumpletuhin ni Lord ang anumang kailangang kumpletuhin sa buhay mo. Ayan. Oh, lalo na kung yung katabi mong yan ay single, ang sabi ni Lord diyan ang mabuting bagay na sinimulan ni Lord ay hindi niya hahayaang hindi makarating sa completion. At ang sabi pa ni Lord dyan sa mga single ay, hindi mabuting yung taong niya'y mabuhay ng mag-isa. O ba nga naman? Ang sarap sa pakiramdam kapag kumpleto. Ako po masayang-masaya ngayon dahil naririto po ngayon ng aking kapatid at saka yung kanyang pamilya. At kami po ay kumpleto ngayon. Actually, ilang araw na at ilang linggo na kami laging magkakasama. Kasarap ng pakiramdam ng kumpleto. Yung halimbawa ay meron kang ipinagagawa at tapos na. O ikaw ay nag-aaral at ikaw ay graduate na. O kaya naman ay nakumpleto mo na ang requirements ng pag-a-apply at mamaya pa'y magsisimula na ng trabaho. O nakumpleto mo yung mga pinapangarap mong magkaroon ka. Yun talagang paglabas mo ng kusina ay nando na ang mga gamit na iyong pinapangarap. Ang sarap sa pakiramdam kapag kumpleto. One of the biggest frustrations in life ay yung mga bagay na hindi pa tapos. Nakaka-frustrate yon. Naalala ko, meron ako isang life group member. Nung nalamang ako ay nado na sa aming venue, napaaga ako. Bumawi ho ako dahil lagi ho akong late ng mga nakaraan. Nako, kanya-kanya ng yung isa raw Nakaw, naroon na daw si pastor, o ikaw na magtuloy na rin. Labahin, kung ano mang gawain. Somehow, yun may small things, pero meron kang ring kaunting frustration sa ganun dahil gusto mo sanang matapos na, pero hindi mo natapos, hindi mo na kumpleto. Ano pa? Ang mga nakaka-frustrate daw sa buhay, yung meron kang pagawang hindi pa matapos-tapos, gawa niyang ulan na iyan. Diba? O kaya naman, yung tipong 4-year course yung kinuha mo, pero 6 na taon ka na, hindi ka pa makatapos-tapos, ano? O kaya naman, may mga pangarap kang puros na lang nasimulan, pero wala pa ang nakukumpleto. Aminin natin, nakaka-frustrate po yun minsan. At kahit po sa Christian life natin, minsan nakakaramdam tayo na tayo ay unfinished Christian.
Kristiyanong hanggang ngayon nakatiwangwang, hindi pa tapos. Sabi nung isa, Pastor, bakit pa ulit-ulit pa rin ang struggle ko? Sabi naman nung isa, bakit ang bagal ata, Pastor, ng pagbabago ko? Sabi naman nung isa kay Lord, Lord, bakit parang ang layo ko pa rin sa inyo kahit lapit na ako ng lapit? Alam niyo, ang maganda sa Panginoon, hindi lang niya tayo sinimulan. Tatapusin din niya ang sinimulan niya sa atin. Sabi ko, ang maganda sa Panginoon, hindi lang niya tayo sinimulan. Tatapusin niya at kukumpletuhin niya ang sinimulan niya sa atin. Amen? Sige, palakpakan mo muna si Lord doon. Bakit yun maganda? Sa buhay na ito, ang dami nating na-encounter at nai-encounter at mai-encounter pa husto sa simula. Magaling lang sa una, sabi nga dito sa atin. Ano? Sino po yung nakakita, naka-experience o nakarinig na ng kwento na kagagaling ng mga manggagawa nung una, yung foreman, yung mga mason, yung mga laborer, kagagaling. Kaya lang nung medyo para bagang lugi sila sa pakyaw nila isa-isa nang nawala hanggang sa mamaya pa ikaw na lang ang natira sa inyo at ang bahay mong nakatiwangwang. Diga? Pero ibahin natin ang Panginoon. Ang Panginoon, pag may sinimulang project sa buhay natin, tatapusin at kukumpletuhin niya. Kaya nga nilagay ko riyan, God never starts something He doesn't intend to finish. Walang sisimulan ng Panginoon sa buhay mo na hindi niya kukumpletuhin, na hindi niya tatapusin. Kaya pwede ba sabihin mo muna dyan sa katabi mo, partner? Work in progress ka pa lang. At saan po nanggaling ito? Nanggaling po ito sa Philippians chapter 1, verse 6. Ang sabi po ni Paul, being confident of this, that He who began a good work in you will carry it on to completion until the day of Christ Jesus. Ako'y kumpiyansa, ako'y sigurado rito, sabi ni Paul. Saan? Na siya na nagsimula ng mabuting bagay sa iyo, ay dadalhin niya sa kakumpletuhan nito hanggang sa pagdating ng Panginoong Hesukristo. Kaya huwag kang mag-alala. Kung pakiramdam mo ay talagang hanggang ngayon hanging ka pa rin, hindi ka pa rin kumpleto, under construction ka pa rin, work in progress ka pa rin, it's okay. Kasi ang Lord na nagsimula niyan sa iyo, ang katapos at kukumpleto niyan. Amen? So, tingnan nating maigi ang verse na yan. Ano bang meron dito sa Philippians 1:6? Sabi po riyan, unang-una, being confident of this. Sabihin nga nating lahat, confident si Paul. Confident si Paul na ang Philippian church ay may sinimulang mabuti si Lord sa kanilang mga buhay at kukumpletuhin din ni Lord. Pero, tingnan natin, bakit sinimulan ni Paul sa confidence? Simple lang po. Kumpiyansa si Paul na ang sinimulan ng Panginoon sa buhay ng Philippian church ay tatapusin ni Lord. Dahil alam ni Paul ang mga pangako ni Lord. Church, anong promises ni Lord ang pinanghahawakan mo? Kasi alam mo, the moment na meron ka o marami kang mga promises ni Lord sa Bible na pinanghahawakan, bubuuin at patitibayin yan ang confidence mo sa Kanya. Diba? Ang hirap kasing maging kumpiyansa kung wala ka namang panghahawakan. Okay? For example, bakit ka confident sa buhay? Kasi mabuti si Lord. Mabuti si Lord sa paanong paraan? Ay, basta mabuti si Lord. Sabi ng pastor, mabuti raw si Lord. Mahirap yung mabuti ka lang. Kilalanin pa natin siya. Alamin natin ang mga pangako niya. Oh, bakit ka confident sa buhay?
Kasi mabuti si Lord. Dahil ang magandang bagay na sinimulan niya sa buhay ko'y dadalhin niya sa kakumpletuhan ito. Di ba? Nagiging confident ka kasi may pinanghahawakan ka. Alam niyo kung ba't malakas ang loob ng mga sanlaan na magpautang? Kasi may pinanghahawakan silang sangla. Okay? Asa naman tayo? Mukha hiram tayo ng malaking pera sa mga yan kung walang collateral. Diba? Alam niyo sa buhay na ito, mapakahalaga na may pinanghahawakan ka. Kaya, panghawakan mo ang mga pangako ng Panginoon. At yun ang ginagawa ni Paul, kaya siya'y confident. Okay? Paul begins with confidence. Not because life is easy, but because God is faithful. Pansinin po ninyo, hindi sinabi ni Paul dyan na, ako ay confident kasi very good ang mga taga-Philippians. Hindi niya sinabing ganun. Hindi niya rin sinabing, confident ako kasi ako'y very good na apostle. Hindi rin sinabi yun ni Paul. Ano ang sabi ni Paul? Confident ako dahil si Lord ang nagsimula ng mabuting bagay na yan sa buhay nyo at siya ang kukumpleto at tatapos noon. Ang kumpiyansa ni Paul ay hindi sa ibang tao. Ang kumpiyansa ni Paul ay hindi sa sarili niya. Ang kumpiyansa niya ay sa Diyos na nangangako sa kanila. Okay? Magiging confident ka hindi dahil sa mga tao. Hindi dahil sa kaya mo o alam mo. Magiging confident ka kasi alam mo na ang Diyos, mahal ka, mabuti siya, at panig siya sa iyo. At siya ang Diyos na pag nangako ay tinutupad. Hebrews 10:23, He who promised is faithful. Siya na nangako ay tapat. Okay? Kaya confident si Paul. Kaya kung ma-claim niyang ang mabuting bagay na sinimulan ni Lord sa buhay mo'y kukumpletuhin niya. Kasi ang nangako ay tapat. Hindi si Paul, hindi yung mga taga-Philippians, kundi si Lord. Lumalago po ang kumpiyansa natin kapag nakikilala natin si Lord. Bakit? Pag sa feelings po tayo babase, ang atin pong feelings nagbabago yan. Diba? Dati, ang dami niyang chat sa'yo. Ngayon, ino-okayan ka na lang. Feelings change. Diba? People change. Nagulat ako doon sa cameraman natin eh. Oh, diba? Akala ko si Peter Parker. Grabe, nagulat talaga ako. Sino kaya ang MJ na yan dito? Sheesh! Ayaw ko po, pastor, namamatay po yung MJ. Oo nga. Oo. Ano ba sinasabi ni pastor? Spider-Man po, Spider-Man. Kala ko talaga si Peter Parker eh, ano? Na nadikitan na ni Venom. Hindi. Kayo naman. Lalo nga lumakas. Wala nga magawa si Dr. Doom. Yeesh! Anyway, people change. Ang hirap pagbasihan ng kumpiyansa ng tao. Ang tao buong nagbabago. Ano pa? Economy changes. Pabago-bago yung ekonomiya. O, diba? Buti na nga lang, hindi tayo under ng ekonomiya ng Pilipinas. Under tayo ng ekonomiya ng kaharian ng Diyos. Kaya tayo ay laging super blessed and blessed to be a blessing. Sabihin mo muna, under ako ng ekonomiya ng langit. Under ako ng ekonomiya ng kaharian ng Diyos. Amen. Ano pa? Government changes. Pabago-bago rin kahit yung mga sistema at patakaran ng gobyerno. Meron pong bansa na nung nakaraan ay maluwag sa mga pagpaparating doon. Basta ikaw ay student visa, pasok ng pasok. Biglang nito naman, lately lang, naghigpit na uli. Ayaw na nila ngayon ng mga student visa. Kailangan magmamasteral na, di ba? Siguro, yung mga may apply dyan ng US, Canada, alam niyo sinasabi ko. Pabago-bago ang patakaran. Oh.
merong kahigpit-higpit, mamaya biglang mamimigay. Oh. Kumusta naman ang mga GCash natin dyan? May pumasok na ba 2K galing sa Land Bank? Oh, sa SSS, di ba? Yung mga nag-ano ng maternity, naku, meron yan. Ayos yun. Ano balita ko ay 2,000 kada buwan pabuhat. July hanggang December. Paldo. Bah, 2,000? For 6 months, tama ba? Magkano yan? 12,000. Hayahay. Bunga naman. Nababago. At alam mo, kahit yung mood, nababago. Kaya kahit ikaw magtataka ka, ayos na ayos ka, usap mo kanina lang, mamaya biglang, ngayon biglang, anong nangyari sa'yo? Pero ito ang gusto kong panghawakan mo at paghugutan mo ng confidence. Church, si Lord hindi nagbabago. Ano pa? Kailangan makilala mo si Lord para maging confident ka. Kilalanin mo siya ng kilalang kilala. Pansinin nyo to. Pag sumasakay po kayo sa tricycle or sa jeep, ini-interview nyo muna ba ang driver bago kayo sumakay? Bossing, ilang taong ka ng driver? Bakit mo naitanong? Nagsisigurado lang. Meron ba ganon? Dapat maluwag pa. Ilang taon na po kayo nagdadrive? Ha? Sasakay ka ga? Kayo ga po magaling na talaga mag-drive. Ay bakit ga? Nagsisigurado lang po. Para lang po kumpiyansa ako na ako ho'y makakarating sa aking paroroonan at hindi ho ako makakarating na agad sa aking final destination. Hindi ba? Mahirap po Walang ganon. Talaga naman pag sakay ka agad. Di ba? Wala ka nga kamuang-muang, wala pala lisensya yung driver Di ba? Speaking of lisensya sabihin mo nga dyan sa katabi mo, partner, tayo na may nakakilala na kay Lord. Kung ikaw ay nagdadrive, make sure na ikaw ay may lisensya na Closing prayer na tayo. Okay. Kahirap kasi ng pastor, pa-pray po. Ano ipagpe-pray natin? Ako po kasi nahuli. Pa-pray po na God will provide. Ano God will provide? Samantalang pwede namang ang ipag-pray na lang ay protection. O yung iba naman, pastor, sama niyo po ako lagi sa prayer. Nagbabiyahe po kasi ako lagi. O sige, pagpe-pray kita. Sama nyo na rin pong iprotektahan ako ni Lord sa mga manghuhuli. Bakit manghuhuli? Okay. Tuloy natin. Pag sumasakay tayo, tricycle, jeep, o airplane, o kung ano man, hindi mo kilala yung driver, pero kampante ka. Bakit? Hindi dahil kilala mo siya, kundi dahil nagtitiwala ka sa kakayanan niya. Church, ang buhay Kristiyano po'y parang ganyan. Hindi mo naman talaga alam lahat ng ginagawa ni Lord, sa totoo lang. Hindi mo alam at hindi mo kita ang lahat ng ginagawa ng Diyos. Pero sapat na nakilala mo siya. Kaya kumpiyansa ka. Diba? Kagaya halimbawa ni Pelmar. Nagte-training na ngayon si Pelmar. Hindi kita ni Sis Evelyn. Kita nyo lahat ng ginagawa doon. Diga? Hindi ko naman kayo tinatakot pero ayun nga, 'di ba? Tapos walang sinasabing sila'y magte-training sa Aurora. Sa dagat doon. Wala. Si Jovelyn Ninaga yun hindi naman siya kausap ko. Kapatid po kasi ni Jovelyn si Pelmar ay nagte-training na ho ngayon. Ayun. Hindi nila kita, hindi nila alam ang nangyayari, pero sapat na nakilala nila si Lord. Si Lord ay mabuti. At ang plano ni Lord kay Pelmar at sa buong pamilya ni na Pelmar ay mabuti. Doon ho nanggagaling ang kumpiyansa. Kaya si Poligarito, confident.
na ipapakita ko sa inyo. Confidence is not believing that life will be easy. Yung iba kasi akala pagka-confident ako, magiging maalwan ng lahat. No! Confidence is not believing that life will be easy. Confidence is believing that God will always be faithful. Diyan mo hugutin ang kumpiyansa mo. Yung iba kasi kaya confident ngayon kasi smooth sailing pa. Confident ngayon kasi maalwan pa, walang problema, masaya, ayos lahat. No, wag mong ilagay dyan ang kumpiyansa mo kasi circumstances change. Nagbabago ang sitwasyon. Okay? Dito mo ilagay ang kumpiyansa mo sa katotohanan na ang Diyos ay tapat. Okay? Ano pa? Sabi ni Paul, balik natin doon sa Philippians 1:6, being confident of this, that He who began a good work in you. Everybody say, He who began a good work in you. Sa Tagalog po, siya na nagsimula ng mabuting bagay. Everybody say, siya ang nagsimula. Ang kagandahan po rito kaya confident si Paul, kasi si Lord ang nagsimula. Hindi si Paul, hindi ang Philippian Church, si Lord. At kahit sa buhay mo, magiging confident ka knowing na ang nagsimula ay si Lord. Hindi ikaw, hindi si pastor, hindi ang JA1 San Jose, hindi ang anumang religion. Si Lord ang nag-first move. Si Lord ang nagsimula. At ang kanina ko pang sinasabi sa inyo, anumang bagay na sinimulan ni Lord, tatapusin niya, kukumpletuhin niya. At talagang laging mayroong sisimulan si Lord sa buhay natin. Yung iba kasi, paglapit sa Diyos, akala niya, i-improve lang ni Lord. Hanggang ma-discover niya na, hindi lang pala i-improve ni Lord, talaga palang overhaul ang gagawin, talagang baba ang makina, baklas lahat. Yung tipong humarap ka at lumapit ka sa Diyos, patas na patas, paking-pake. Tapos pagdating mo kay Lord, sabi ni Lord, hindi mo to kailangan, hindi mo to kailangan, hindi mo to kailangan. And Lord, wala nang natira, kasi ako lang ang kailangan mo. And you will start with me, and I will start with this. Ganon kasi talaga yon. Pastor, ba't ba talaga may mga inaalis? Ba't ba talaga may mga kailangan pang ayusin? Akala ko ba, mapagmahalan Diyos at tanggap niya ako? Yan yung laging argument ng mga tao Pero tingnan ninyo ito. God accepts you as you are. But He loves you too much to leave you as you are. Ano ibig sabihin nito? Tanggap ka ni Lord. Pero ganito kanya kamahal na hindi niya hahayaang iiwan o hahayaan kanya na ganyan ka na lang, knowing na pwede pa namang mas gumanda, mas maayos at mas mapabuti ka. Amen? Kaya talagang paglapit mo kay Lord, may sisimulan siya sa'yo. May sisimulan siya sa'yo. Pastor, makasakit na nga, masakit na yung sinimulan. Tiwala lang. Kasi mabuti ang kanyang sinimulan sa'yo. Minsan parang asakit, minsan parang nakaka-disappoint, minsan parang nakakatakot, minsan parang nakakalungkot. Pero pagkatiwalaan mo ang mabuting Diyos na nagsimula ng mabuting bagay sa'yo. Okay? Talagang ganun Ganun ang Christian life. Acceptance, pero walang approval ng sin. Tanggap ka, pero hindi ka ito-tolerate sa ginagawang mali. Pero tanggap ka. No doubt about it. Tanggap ka, mahal ka. Pero hindi sasabihin sa iyong tuloy lang ang iyong ginagawang masama. No. Pero hindi ka rin basta pagbabawalan. Basta ang lagi lang sasabihin sa iyo, mahal ka ni Lord, lapit ka kay Lord, and God's goodness will lead us to repentance. Parang ganito. Bumili ka ng second-hand car. Tapos na-discover mo may kailangan palang ayusin. Kailangan pinturahan, palitan ng gulong, ayusin ng mga makina o kung ano man. Pero
Pag bumili ka ba ng sasakyan na na-discover mong may problema, itinatapon mo ba agad? Hindi. Nire-restore mo. Inaayos mo. Alam nyo ba, church, nang natagpuan tayo ni Lord, lahat tayo ayusin. Pero ang kagandahan, nung natagpuan tayo ni Lord, kahit na-discover niyang ayusin, hindi niya tayo itinapon. Ang kagandahan sa Panginoon, nung na-discover niyang may sira, sabi mo sa katabi mo, na-discover na may sira. Hindi ka niya diniscard. What God did, He restored you. At under construction pa rin. Ano? Pastor, kailan ka tatapusin ni Lord? Gusto mo ga? Natapusin na? Kailan tatapusin ni Lord ang sinimulan niya sa akin? Tatapusin niya yan. Kukumpletuhin niya yan. Pero, ang gusto ko lang bigyan ng diin dito, ang mabuting bagay na sinimulan sa'yo, siya ang nagsimula. Kaya be confident. Okay. Let me ask you, sa tingin mo, ano ang sinisimulan na ng Diyos sa buhay mo ngayon? Third part, again, Philippians chapter 1 verse 6, being confident of this, that He who began a good work in you will carry it on to completion. Kukumpletuhin ni Lord. Hindi po sinabi diyan kung kailan, hindi sinabi diyan kung paano. Ang binigay lang na detalye, ang nagsimulay siya, ang kukumpleto tatapos ay siya. So, pagkatiwalaan na lang natin yun. Huwag nang tanong ng tanong kung paano, huwag nang tanong ng tanong kung kailan. Basta't pagkatiwalaan na lang natin na siya ang nagsimula, siya ang kukumpleto. Amen? Bakit? Because God's faithfulness finishes the process. Ang katapatan ng Diyos ang kukumpleto sa proseso. Kaya pagkatiwalaan mo lang siya. Ang Christian life po kasi is not about perfection overnight. Kung mapapansin ninyo, and every day, we are changed into His image more and more. Yun ang sabi ng isang lumang kanta. And every day, we're changed into His image more and more. Yes, by the cross, we've truly been transformed. Sabi nung kanta, araw-araw tayo'y binabago. Sabihin mo nga dyan sa katabi mo, binabago niya ako araw-araw. Kaya, ang Christian life is not about perfection overnight. Nakilala mo si Lord ngayon, bukas perfect ka na. It will never happen. Unti-unti yan. Utay-utay. Sabi po ni Paul, He will carry it on. Sabi po doon sa verse, ibalik nyo nga mga anak yung verse in Philippians 1:6. Ang sabi riyan, in you will carry it on. Everybody say, will carry. Will carry. Future tense po yan. Future tense, hindi pa tapos. Pero hindi rin naman sinasabing hindi niya tatapusin. Ang idinidiin diya'y tatapusin, kukumpletuhin ni Lord. At isa pang bagay na gusto ko makita ninyo rito, mahaba, matagal, pero walang binanggit ang Diyos na susuko siya. Sabihin mo nga dyan sa katabi mo, hindi ka iiwanan ni Lord. Isaiah 46:4 says, I have made you and I will carry you. Maganda. Ako ang lumikha sa iyo, ako ang bibit-bit sa iyo. Ako ang dadala sa iyo sa kakumpletuhan. Kasarap kasi nung gano'n, yung siya yung nagsimula at siya rin hanggang dulo kasama mo. Kasarap kasi nung yung gano'n, yung meron kasing yung mga nakaranas na NBSB. Alam niyo yung NBSB? No boyfriend since born again. Since birth. No boyfriend since birth o no girlfriend since birth. Kasarap gana yung
first ever, ay siya na rin yung nakasama mong humarap kay Lord sa altar at nagsabi ng, I do. Sheesh! Diba? Masarap ganyan. First girlfriend and last. First boyfriend and last. Yung iba kasi daw ang ginagawa ay collect and collect and collect, then select. Ano ba yun? O yun namang iba, collect, 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 then elimination. Oh, ano yan? Round robin? Ay hindi. Alam nyo kay Lord, siyang nagsimula, siya ang kasama mo all throughout, at siya rin ang kukumpleto. Kasarap. Ako ang lumikha sa iyo, at ako ang bibit-bit magdadala sa iyo sa kakumpletuhan. In 1 Thessalonians 5:24, the one who calls you is faithful, and He will do it. Siyang tumawag sa iyo'y tapat, at gagawin niya talaga yan. Kasarap. Ang tanong ngayon, now that we understand this wonderful promise of Philippians chapter 1 verse 6, ang tanong ngayon, anong klaseng tao ang confidence si Paul na tatapusin ng Diyos ang kanyang sinimulan? O ano-ano ang mga katangian ng mga taong makakaranas ng pangakong ito? Pag-usapan natin. Una, basahin muna natin yung mismong verse in context. Philippians chapter 1 verses 3 to 6. Sabi ni Paul, tuwing naaalala ko kayo, nagpapasalamat ako sa Diyos. Tandang-tanda ko yung Philippians 1:3 yan eh. Lagi ko yung ikino-quote noon eh. Hindi ko na lang itutuloy, minumulagaan ako. Kasi sa English nakalagay dyan ay, every time I remember you, I thank God. Sheesh! Sinong mga lalaksot ang ginamit na rin niya? Philippians 1:3. Sabi nung isa, Pastor, ngayon ko natutunan yan, noted po. Tuwing naaalala ko kayo, nagpapasalamat ako sa Diyos. At palagi akong masaya sa tuwing nananalangin ako para sa inyong lahat. Dahil mula pa nang sumampalataya kayo hanggang ngayon, ay katulong ko na kayo sa pagpapalaganap ng magandang balita. At ari na yung promise in verse 6. Natitiyak kong ipagpapatuloy ng Diyos ang mabuting gawain na sinimulan niya sa inyo hanggang sa araw ng pagbabalik ni Kristo Jesus. So from those verses, makikita natin ngayon, ano ba yung mga katangian ng mga taong makakaranas ng pangako sa Philippians 1:6. Simulan natin. Number 1, a person who makes others thank God. Philippians 1:3, tuwing naaalala ko kayo, nagpapasalamat ako sa Diyos. So unang katangian ng diniklarahan ni Paul ng Philippians 1:6, napapa-thank you Lord ang mga taong nakakaalala sa'yo. Kaya ang question ngayon, napapa-thank you Lord ba ang mga tao tuwing naaalala ka? Ay, naalala ko si Arvin. Thank you Lord sa buhay ni Arvin. Ganun ba? Kapag naaalala ka ng mga tao, ano ang unang reaction nila? Thank you Lord ba? O Lord? Hindi na masabi eh. Ito ang katotohanan. May mga tao na blessing. Sino nag-a-agree sa akin? May mga tao talagang blessing. At kung blessing talaga ni Lord sa iyo yung katabi mo, palakpakan mo muna si Lord sa buhay niya. Shish naman! So may mga tao talagang blessing. May mga tao na no comment na lang. Alam niyo na ibig sabihin nan. Hindi ibig sabihin naman, kaya naging blessing yung taong yung perfect siya. Pero, ang buhay niya ay nagiging dahilan para magpasalamat ang iba sa Diyos.
Proverbs 11:25. A generous person will prosper. Whoever refreshes others will be refreshed. Sino yung thankful sa buhay ng taong napaka-generous sa iyo at sa pamilya nyo? I heard a story na merong isang inaanak sa kasal, ha? Hindi naman talagang blood-related. Inaanak sa kasal, na yun nakadevelop ng napakagandang relasyon doon sa kanyang ninong sa kasal, dahil yun for a very long time ay nakakasama sa work, at yung ninong niyang yon ang nagsilbing parang tatay na niya, pinapayuhan, ini-encourage. Blessed na blessed yung taong yun doon sa kanyang kasamang yun sa work, na eventually no nagpakasal, ginawa niyang ninong sa kasal. And alam nyo, for God's glory, na born again din yung taong yon, na born again din yung kanyang mga ninong at ninang sa kasal. At ito pong taong ito'y na-bless sa abroad. Working abroad, super blessed. At alam niyo po, bilang pagganti niya sa kabutihang ginawa sa kanya ng kanyang ninong sa kasal noon, ay lagi niyang ibinebless financially ang kanyang ninong sa kasal at magpahanggang ngayon pati ang kanyang mga pamilya. Binebless financially. Talagang binibigyan ng pera, pinadadalhan talaga ng pera. Okay? At ako'y naniniwala na tuwing naaalala ni Ninong ang kanyang inaanak, napapa-thank you Lord siya sa buhay ng taong yun. Kasi nga, yung mga generous ay talagang thank you Lord sa kanilang buhay. Kaya kung may kilala kang generous sa buhay mo, pwede ba pasalamatan mo muna uli si Lord ngayon sa kanilang buhay? Lord, thank you po sa mga taong generous. Ako'y sobrang thankful kay Lord sa buhay ng mga napaka-generous. Sa akin, sa aking asawa, at sa aking mga anak. There is a couple na laging merong pinapadala sa aking pampasalubong sa mga bata. Sobrang generous. And I always thank God every time I remember them. There is a person na laging may padalang mga prutas para sa mga bata. I thank God every time I remember that person. May taong laging kinukumusta ako at ang aking pamilya. Simple lang yun, ha? Walang any material blessing, pero alam mong concerned at talagang ikaw ay pinagpe-pray nila. I always thank God sa kanilang mga buhay. At ang prayer ko, tayo man din maging dulot o dahilan ng pagte-thank you Lord ng iba tuwing naaalala tayo. Alam mo ba, church, para kasi tayong charger. Tignan mo nga yung katabi mo, mukha ba yan charger? Yung tipong pag dumating ka, na-charge yung atmosphere. Diba? Hindi ikaw ang source ng power, pero connected ka sa tamang source at yun ay si Lord. Pero ang point ko, kapag pa pumapasok tayo sa bahay, lumiliwanag ba ang atmosphere? Yung pagdating mo, hindi mo na kailangang i-announce na, I'm here. Inaabangan at inaantay ka talaga nila. Kasi nga, blessing ka. Oh, thank you Lord, nandito ka na. Parinig, kanina ka pa namin inaantay eh. Ganun ba ang reaction ng mga tao pag dumadating po tayo? O the other way around? Yung ang saya-saya nila pagdating mo, I'm here! Ayan na, nako. Wala na, tapos na ang maliligayang oras. Diba? Kahirap ganun gayon. Yung ang sarap nung pag dumarating tayo, yes, lalong sasaya. Hindi yung pag dumating tayo, yan na naman, si kontrabulate. Lahat ng sasabihin ko niya, lahat ng sasabihin natin, kukontrahin niya, kaya wag na lang tayong magsalita. Sabihin mo nga dyan sa iyong katabi, hindi ka ganon. Tuwing dumadating ka, natutuwa ang mga dinatnan. In Jesus' name! Sa trabaho,
Pag dumarating ba tayo, nagkakapag-asa ang mga katrabaho natin? Yes! Finally, dumating ka na. Ikaw talagang iniintay namin. Ikaw lang lagi naman nakakatulong sa amin eh. Or the other way around, pagdating mo, nako, arin na naman. Yung ayos na yung trabaho natin, arin na naman si Panggulo, si Kamali-mali. Sabihin mo uli, hindi ako ganon. Oh, ito na, pinakapaborito kong portion. Pag dumadating ka sa church, nai-encourage ba ang mga dinadatnan natin? O yung pagdating natin eh, naku, ba't gito'y naririto pa? Di ba? Naku, dumating na naman ako. Ganun ba? Sabihin mo ulit dyan sa katabi mo, nabe-bless lahat ng dinadatnan mo. Kaya nga gusto ko pabaon po sa inyo ito eh. Be the reason people thank God. Not the reason they need extra prayer. Maging dahilan po tayo para magpasalamat sila sa Diyos, ang mga tao sa Diyos. At wag po tayong maging dahilan kaya extra prayer sila. Lord, arin na naman eh. Lord, more love, more power, more of you in my life. May ikukwento po ako sa inyo. Na-miss niyo ba to? Meron akong kwento, meron ako. Ayan. Noong World War II, meron pong isang Kristiyanong sundalo na ang pangalan ay Desmond Doss. Siya po ay isang medic na sundalo. At dahil siya po ay Kristiyano, ayaw po niya at pinanindigan po niyang hindi magdala ng barel. Kasi ang conviction po niya, ayaw niyang pumatay. Kaya tuloy, pinagtitripan po siya ng mga kasama niya. Sabi ng mga kapwa niya sundalo, nagsundalo ka, ayaw mong pumatay, anong plano mo? Sabi nung iba, nako, duwag ka, dapat hindi ka nagserbisyo. Sabi nung iba, nako, dapat inaalis na yan sa army. Ang katwiran niya, ako ay medics, ako'y Christian, hindi ako papatay, magsaserve ako sa paraang alam ko. Biyaya ng Lord at pabor ng Diyos, hindi po siya naalis sa serbisyo. Kailangan din kasi ng sundalo. Kaya, during sa napakatinding labanan sa Okinawa, napagbombaho sila ng mga sundalong Hapon. At sila po at ang grupo nila ay umaatras na. Pero alam nyo ba, habang umaatras po ang mga kasama ni Desmond Doss, siya naman po'y nanatiling naroroon. Bakit? Kasi lahat ng sugatan niyang mga kasamang hindi na kayang tumakas on their own, isa-isa niya hong hinihigit, binubuhat at dinadala niya sa kanilang base. Hindi ho madali ang ginagawa ni Desmond Doss kasi ho, ang bigat ho nung binubuhat niyang mga sundalo. Ano pa? Di bale kung bubuhatin na laang atangay. Kung Batanggenyo, atangay. Iatang mo. Hindi Ginagawa niya yon ng mag-isa habang may mga lumilipad na bala ng barel at bomba galing sa kalaban. Imagine niyo yon. Buwis buhay po ito. Ang pinakamahirap pang porsyon, bababa pa po sila ng bangin. Dahil yun pong nangyaring yun ay naganap nearby Hacksaw Ridge. If you're familiar with the movie, Hacksaw Ridge. Bababa pa po ng bangin. Kaya kung hanga doon sa mga naghahakot ng buhangin galing ilugay, iaahon pa pataas yung buhanging basa. Ay napakabigat.
Pero mas mahirap po itong kay Desmond Dos kasi pababa. Di gay sa padaus-us ito. Pero pinagtiyagaan niya. Isa-isa. Binabalikan ho niya yung mga sundalong nung una-unay nangungutya sa kanya dahil sa kanyang prinsipyo sa buhay. Pinagtsatsagaan po niyang isa-isahing iligtas. At tuwing may naiiligtas siyang isa, ang lagi niyang sinasabi, Lord, please help me get one more. Ang prayer niya, hindi, Lord, sana'y matapos na. Hindi, Lord, biyayaan niyo po ko, please, isa pa. At pag nailigtas niya ang isa pa, yun uli ang prayer niya, Lord, isa pa. At hindi. Hindi ang prayer niya ay one more medal, one more promotion. Hindi, ang prayer niya, Lord, one more life. And approximately, nakaligtas po daw siya doon ng 75 na sundalo doon sa encounter na iyon. And if I'm not mistaken, 2 or 3 doon sa 75 na yon ay Japanese soldiers. Tayo mo na, pastor, ikalaban na eh. Eh, buhay pa. Di naman niya matiis. Nililikas na rin niya, dinadala na rin niya doon at ginagamot. Antindi na rin. Kaya ano po nangyari? Napakarami pong mga sundalo na nung unay tinatawanan siya, ang ngayon ay ito na ang sinasabi. Kung hindi dahil kay Desmond Dos, malamang patay na ako ngayon. Kaya tuwing naaalala nila si Desmond, hindi na nila naaalala ang isang mahinang sundalo. Nagpapasalamat sila sa Diyos tuwing naaalala nila si Desmond. Oh, I pray, nabiyayaan tayo ni Lord to be like Desmond. Maging blessing po tayo sa mga tao. That's the key. Kung gusto mong laging tuwing naaalala ka ng mga tao ay napapa-thank you Lord sila sa buhay mo, be a blessing to them. Be a blessing, be generous, be helpful, be thoughtful, be sympathetic kaysa apathetic. Huwag manatiling naaawa lang. Aksyonan mo yung awang nararamdaman mo sa kapwa mo. Reach them out. At alam nyo, sa life group namin ng mga tatay, kahit sa life group ng mga young pro, ito ang aking iniwan sa kanila ngayong week na to. Maging goal natin sa buhay na yung pag-akyat natin sa langit, marami ang lalapit sa atin at magsasabi, thank you. Bro, thank you. Pinagtiyagaan mo ko, kinulit mo ko, thank you dahil hindi mo ko tinantanan sa paglalapit mo sa akin kay Lord, thank you. Salamat sa pagtsatsaga at naririto na tayo ngayon, tayo'y na-save. Yun ang sinasabi ko sa kanila at yun din ang sinasabi ko sa ating lahat ngayon. Maging objective goal natin, pagdating natin ang langit, marami ang lalapit sa atin at magsasabi, every time I remember you bro, every time I remember you sis, I thank God. Hindi po lahat mabibigyan ng pagkakataong mag-preach ng word sa pulpito. Hindi lahat mabibigyan ng pagkakataong magligtas ng buhay sa isang gera kagaya ni Desmond Dos. Hindi lahat magiging famous. Pero lahat tayo pwedeng mamuhay ng buhay na mapapasabi ang mga tao, Lord, salamat kasi nakilala ko ang taong to. Pwede ba sabihin mo ulit dyan sa katabi mo, I thank God every time I remember you. Malilimutan ng mga tao ang mga positions. Malilimutan ang mga achievements. Pero kung paano mo ipinaramdam ang goodness ni Lord, ang pagmamahal ni Lord sa kanila, hindi nila yon makakalimutan. Kaya hayaan mo, maging goal natin ito, na pag tayo'y naaalala ng mga tao, mapa-thank you Lord sila. Palakpakan natin si Jesus. Number 2, a person others are joyful to pray for. Yung kung kanina, tuwing naaalala tayo'y napapa-thank you Lord sila, ngayon naman, ano pang katangian ang tatanggap ng pangako ng Philippians 1:6? Yung mga taong
pag ipinagpe-pray kayo'y naliligayahan ang taong ipag-pray ka at hindi nalulungkot. Philippians 1:4, at palagi akong masaya sa tuwing nananalangin ako para sa inyong lahat. Tingnan ninyo, hindi sinabi ni Paul, stress na stress ako kapag pinagpe-pray ko kayo. Hindi niya sinabing ganon. Ang sabi niya, masaya akong ipinagpe-pray ko kayo. Okay? Ito talagang totoo. Meron pong mga taong kapag ipinagpe-pray mo, napapangiti ka. Diba? Yung mga tipong pag naaalaala ko si Brother Jordan, kahit kanina nung nakita ko kasi sa ibaan, sabi ko kay Pastora, si Brother Jordan, binusinahan ko, oh, alam niya si Pastor yung pag ang busina ay gayon. Sabi ko, ako'y nabe-bless talaga sa taong yan. Tuwing yan naalala ko, I thank God sa ginagawa ni Lord sa kanyang buhay at sa kanyang pamilya. At saka, tuwing yan nababanggit ko sa prayer, ako'y masaya. Kasi magandang ginagawa ni Lord sa kanyang buhay at responsive siya sa ginagawa at sinisimulan ni Lord na magandang bagay sa kanyang buhay. Palakpakan naman natin si Lord sa buhay ni Brother Jordan at na kanyang pamilya. Meron talagang ganyan. Mga taong kapag ipinagpe-pray mo ay napapangiti ka. Meron din naman kapag ipinagpe-pray mo, yung kailangan ay talagang mga 5 araw ka pang magpapasting para tumalab. May mga taong kapag ipinagpe-pray mo, napapangiti ka. Bakit? Because these believers are teachable, faithful, at lumalakad kasama mo sa pinagagawa ng Panginoon. Kaya ang sarap ipag-pray nung ganon. Kaya, alam ko, laging may nagpe-pray sa atin. Laging there is someone or a group of people na nagpe-pray para sa atin. Ito ang aking request. Pasarapin po natin ang pagpe-pray nila para sa atin. Sa anong paraan? They are always asking the grace of God to work in us. Hinihiling lagi ng mga nagpe-pray na iyan na ang biyaya ng Panginoon ay kumilos sa ating mga buhay. Nasimulan ng Panginoon na gawin na ang mabuting bagay sa atin. Ano naman ang magiging ating participation dito? Let's participate sa grace. Kung nagpe-pray po ang mga mahal natin sa buhay na tayo'y mabago, sabayan din natin ang pagbabago. Kung ipinagpe-pray ng magulang ang anak na sumipag, sabayan din natin ang gawa. Hindi yung, sige mama, mag-pray ka lamang, baka naman sasagutin ka na ni Lord. Hindi ganyan. Hayaan natin na tuwing ipinagpe-pray tayo ng mga nagpe-pray sa atin, may kagalakan sila at hindi kapighatian. Pastor, paano ko po malalaman kung may joy ang nagpe-pray sa akin? Halimbawa po, ang aking mami, ang aking daddy. Simplihan mo. Silipin mo minsan kung anong itsura pag nagpe-pray. Pag yung ngal-ngal na, ay baka we are not being participative sa kung ano man yung hinihiling at pinagpe-pray nila sa Panginoon. Pag yung nakangiti, iba-iba. Paano ka mag-pray? Paano ka mag-pray ang iyong asawa? Tingnan mo. Pag yun Lord! Diyos ka! Pag ang prayer ng asawa mo'y gayon, Diyos ko po, magbago ka na! Parang awa mo na. Hindi basta nagpe-pray, hindi nag-i-intercede, traveling talagang parang nanganganak kaya parang awa mo na magbago ka na. Pag ang iyong life group leader, iyak na. Ay, talaga naman. Para na akong stockholder sa Jollibee Sa dami ko nang nailibreng Jollibee, rinigarni pa rin na rin. Lord, baka
Baka naman ho, bago magkamakdo sa San Jose, baka naman mababago na rin. Church, paano po natin matutulungan ang mga nagpe-pray sa atin? Aktuhan natin, kilusan natin ang hinihingi nilang biyaya para sa atin. Hindi yung tayo pa ang nakontra. Sabi nung ina, doon sa anak, ang prayer, Lord, pasipagin niyo po ang anak ko, pasipagin niyo po. Yung anak naman kinakantsawan pa yung ina. Sige inay, galingan mo pa, baka tatalab na. Meron po ako ikukwento sa inyo, mabilis lang ito. Meron pong isang nanay, ang pangalan po niya ay Susana. Hindi Susan Africa ha, Susana. Lagi po niyang ipinagpe-pray yung mga anak niya. Konti lang naman po yung anak niya. 19. Tao po ito, hindi po ito daga. 19 po yung anak niya. Lagi po niyang pinagpe-pray kasi nagkakasakit. Kasi noon pong time na yon, wala pa pong mga masyadong bakuna, wala pa pong mga gamot, hindi pa po nadidiscover ang penicillin. Tagal na pong panahon kasi ito. Mamaya maunawaan nyo kung bakit at kung sino ito. Lagi po niya pinagpe-pray yung 19 niyang anak. At 10 lang po talaga yung umabot sa adulthood. Merong infant pa lang, namamatay na. Merong toddler na, tapos nagkakasakit, namamatay. Kakaawa din naman eh. Pero ang gusto kong i-highlight dito is yung kanyang faithfulness at joy in praying. Punong-puno siya ng kagalakang nagpe-pray para sa kanyang mga anak one by one kasi nakikita niya may progress. Again, kakaligaya naman talagang mag-pray kung nakikita mong yung pinagpe-pray mo may pagbabago. Nakakaligaya. Okay. Alam niyo po, nagbunga naman po ang panalangin ni Susana. 2 po sa kanyang anak ay si John, hindi si John Philip ha, at si Charles. Yan. By the way, ang ipilido nga po pala nila ay Wesley. Si Susana Wesley, ang nanay po ni John Wesley at ni Charles Wesley. At kung di nyo po kilala yung dalawang lalaking yan, si John Wesley po, simpleng tao lang po siya. Siya po ang ginamit ni Lord sa revival ng buong Europe. At ang prayer po, famous prayer ni John Wesley ay, Lord, ayaw ko po ng basta on fire. Burn me. Para po ako'y maglagablab at mahawahan ng lahat ng mapapadikit sa akin. John Wesley. At sino po si Charles Wesley? Tinulungan po niya si John Wesley. At isa po sa famous na pagtulong niya ay siya po'y gumagawa ng mga hymns or siya po'y hymn writer. Bago pa po sumikat yung mga Hillsong na yan at saka yung mga Planet Shakers na yan ay Charles Wesley na muna. Ano ang mga ginagawa niya? Siya po ang nagawa ng mga worship songs nung mga unang panahon. Na kinakanta po sa mga churches. At yung iba'y hanggang ngayon kinakanta pa. Pagkakatagal na rin. Imagine nyo, wala pang penicillin. Anong point ko? Kasarap at nakakaligayang mag-pray sa nagpe-pray kapag ang pinagpe-pray ay nagkakaroon ng progress. Kaya church, paalala lang po, ang Christian life ay hindi lang, Lord, bless me, kundi, Lord, make me someone worth investing in. Gawin niyo po akong yung ako naman ay worth it na pinag-iinbisan ng panalangin, ng effort, ng buhay. Ano pa? Nagbibigay po ng kagalakan sa sino mang nananalangin kapag yung tao ay responsive din sa nananalangin. Ano ibig sabihin? Yung tipong bumubuhos ka ng buhay dun sa tao at yung taong binubuhusan mo ng buhay, bumubuhos din naman ang kanyang buhay in return sa'yo.
nakakagalak pong manalangin pag gayon. May mga halaman na kaunting dilig na ganda agad. Sino nag-a-agree? Mga plantito, plantita. Ano? Meron din hong mga halamang isang drum ng tubig ang binuhos mo'y mukha pa ring looy. Anong ibig sabihin? Meron talagang ganyan. Kaya ang prayer ko'y hingin din natin sa Panginoon, tayong mga nananalangin ay huminging kagalakan sa pananalangin. At tayo namang mga ipinapanalangin, hilingin natin sa Panginoon na tayo magdulot ng kagalakan sa mga nananalangin para sa atin. Be the kind of Christian that encourages people to keep praying. Hindi dahil lagi kang may problema, kundi dahil nakikita nilang gumagawa ang Diyos sa buhay mo, kaya nakaka-encourage na ipag-pray ka. Okay? Kaya nga gusto ko rin iwan sa inyo ito, live a life that makes people excited to pray for you. Yung tuwing ipinaalala ka ni Lord na ipag-pray, huy, ipag-pray mo nga si Kuwan, huy Lord, masaya talaga ako may ipag-pray yan. Hindi yung, huy, ipag-pray mo siya na naman. Katagal na yung pinagpe-pray niyan gagawin pa rin ka. Okay. Bakit mahalaga ito? Bakit mahalaga na magkaroon ng kagalakan ang nananalangin para sa atin? Ulitin ko. Church, bakit mahalaga na magkaroon ng kagalakan ang nananalangin para sa atin? Tanungin niyo ako, Pastor, bakit po? James chapter 5 verse 16. Ang panalangin ng taong matuwid ay makapangyarihan at mabisa. The prayer of a righteous person availeth much. Anong ibig sabihin? Tinutugon ng Panginoon ang prayer ng taong matuwid. Kaya kung ang taong matuwid ay nalulungkot ng ipag-pray ang sino man, paano sila makakaranas ng answered prayer? Pasayahin mo ang nananalangin para sa'yo. Paligayahin mo ang mga nananalangin para sa iyo sapagkat ang panalangin nila'y makapangyarihan at mabisa. Paanong paraan mapapasaya, mabibigyan ng kagalakan ang mga nagpe-pray para sa atin? Be responsive sa pagpe-pray nila, sa pinagpe-pray nila para sa iyo. At ano pa? Be grateful din. If kaya, bless the person. Bless mo siya. Alam mo, pinagpe-pray mo siya lagi. Pinagpe-pray ka lagi. Alam mo na nilagawa niya ang lahat para ikaw ay mas mapalapit pa sa Panginoon. Aba naman. Be grateful din naman. Ipakita at iparamdam mo na nagpapasalamat ka. Para ganahan. Para lalo kang ipag-pray. At pag ipinagpe-pray kay punong-puno ng kagalakan. Amen? Sabihin mo nga dyan sa iyong katabi, partner. Sa biyaya ni Lord. Laging punong-puno ng kagalakan ang nagpe-pray para sa iyo. Palakpakan natin si Lord. Lastly, number 3. Again, ang pinag-uusapan po natin dito ay mga katangian ng makakaranas ng promise sa Philippians 1:6. Pangatlo, a person who partners in sharing the gospel. Sa Tagalog po ay nakakatulong sa pag-share ng word o ng gospel o ng pagkakilala kay Jesus. Philippians chapter 1 verse 5, dahil mula pa nang sumampalataya kayo hanggang ngayon, ay katulong ko na kayo sa pagpapalaganap ng magandang balita. Nung na-born again daw, katulong na ni Paul sa pag-share ng gospel. Pero gusto ko rin i-highlight yung hanggang ngayon. Ibig sabihin, tuloy-tuloy, hindi lang nung una. Magkakasama pa rin hanggang ngayon. At hindi po sinabi ni Paul na mga manonood. Hindi sinabi ni Paul dahil mula pa nang sumampalataya kayo hanggang ngayon ay nanonood laang kayo. Hindi gayon. Hindi rin sinabi ni Paul na nag-cheer lang kayo. Hindi. Ang sabi, katulong, kasama, partners. Ito totoo sa buhay. Hindi lahat tatawaging maging pastor. Pero lahat ng believer ay tinatawag na maging witness. Kaya nga sabi ni Jesus, and you will be my witnesses.
Matthew 28:19-20, go and make disciples. Yan ang bilin sa atin. Hindi lang yan sa pastor ha, hindi lang yan sa life group leaders, sa lahat ng born-again Christian. Tayo po ay inuutusan ng Panginoong ipahayag ang mabuting balita sa lahat. Ipakilala si Jesus sa hindi pa nakakakilala ng totohanan sa Kanya. Okay? Ang ganda ng tanong ni Paul Dini makakapagpa-realize ito sa atin Romans 10:14. How can they believe in the one of whom they have not heard? Paano maniniwala ang mga tao kay Jesus kung hindi naman sila nakakarinig ng patungkol sa Kanya? Ay paano makakarinig ka sino man kung wala namang maghahayag ng patungkol sa Kanya? Ay pastor, ano pag ang role nyo, digay kayo nga. Hindi ko naman maabot lahat. Limited din lang ako. Imagine ninyo kung ang ating mindset ay si pastor ang magpe-preach lang. Si pastor ang mag-share lang. Aywan ko kung paanong schedule ang gagawin ko. Halimbawa, yung isa, si Evelyn, Pastor, after service po sa linggo, kayo po isa amin kayo po mag-share do sa aming barangay. Siya, sige. Tapos kakausapin ako ni Arben, Pastor, ay meron po kaming victory party at gawa ng nag-Mr. Nutrition ng San Jose po si Alexis. Ay magagather po kami doon. Baka naman po pwedeng kayo po mag-share ng gospel doon kahit mabilis lang, tapos kakain po tayo pagkatapos. Lunes po yan. Sige. Tapos Tuesday naman, tumawag si Sis Bane, Pastor, baka naman po pwede, mayroon lang pong gathering kaming pamilya doon sa resort. Baka po pwedeng kayo mag-share ng gospel doon at makakilala rin po kay Lord ng mga kamag-anak namin. Siya, sige. Tapos Wednesday, tumawag naman si Brother Jordan, Pastor, kami hoy may reunion. Baka ho pwedeng kayo mag-share ng gospel doon na makakilala rin naman ho kay Lord yung aking mga anak. Hindi pa nakakilala. Siya, sige. Di ba? Thursday, tumawag pa si Wayne. Sabi, Pastor, gumraduate ho yung aking isang kapatid. May gathering ho kami. Baka pwede ho ma-share ninyo ang aking mga parents at saka yung aking mga kamag-anak doon. Sige. Anong araw Friday na, Saturday, tumawag si Bieber. Pas, baka pwede po kayo mag-share sa amin sa worship team bago ho kami mag-practice. Hindi pa kayo born again? Mainit ng ulo. Yung ganun lagi na lang may gawa. Hindi pa kayo born again? Hindi po, hindi naman ako patungkol sa pagiging born again. Yung about ho sa mga pagtugtog, sa pagwo-worship. Sige, pasensya na anak talagang loaded na loaded At pagkatapos din sa church may tumawag pa ulit, Pastor, ano na naman? Mainit na ang ulo. Kat, hindi iinit ang ulo ni Pastor. Pausap-usap na ang akin lang hong anak din para hong may karga. Agayongga. Saan ga ho kayo ngayon niyo? Malapit lang ho kami, dinila ko kami sa dulo ng tuwi. Parang ako'y wala ng gas. Gagasan po namin kayo, ano pong Gcash niya? Wala, si Ram, Gcash ka. Pakausap na lang sa iyong anak. Baka ho'y ba to, cellphone ko bagaw. Kainamang ka Ano point ko? Pag ganyan po ang ginawa natin, maaga ko pong mamimit ang aking maker. Maaga po akong babalik kay Lord niyan. Kaya hindi gayon ang design na ginawa ni Lord. Ang design na ginawa ni Lord ay, all of you will be my witnesses. Lahat tayo mag-share ng tungkol kay Jesus. Iba't iba naman ang paraan. Di naman laging kailangan ng mga Bible verses ang i-share mo. Ipakita mo lang ang ginagawang pagbabago ng Diyos sa buhay mo. Ikwento mo lang kung anong kabutihan ng ginawa ng Diyos sa iyo at sa pamilya mo. And they will be amazed. And they will have this curiosity in their hearts and their minds saying, why not give a shot? Why not itry ko nga? Gusto kong makilala rin si Jesus. Amen? Diba? Sabihin mo nga, ako ay witness. Ipapakilala ko si Jesus sa marami. Palakpakan natin si Lord.
Imagine ninyo may isang rescue boat. May mga taong nalulunod. Tapos may mga kasama ka na rescue team. Habang nagre-rescue sila ng mga isinesave nila, ikaw naman nag-live. Guys, nakita nyo ngayon kung paano nila sinesave yung mga nalulunod. Guys, kita nyo naman guys. Shout out nga pala kay guys. Oh, kita mo, nalulunod na. Oh, niligtas niya guys, oh. Tapos sabi nila, hoy, tulungan mo ako kaysa nagbibideo ka rin, tulungan mo ako. Guys, tinan mo, nagpapatulong sa akin, pero hindi. Kailangan ko kayong unahin, kayo yung mga followers ko, hindi ko siya ililigtas. Kuya, ipaligtas naman na rin, baka mamatay na yan. Ayun, iniligtas na. Grabe, ang galing nila guys, no? Sa tingin mo, ano kaya sasabihin ng mga kasama mo? Nakapag-live ka pa. Nakakatawa, no? Pero minsan ganyan ng mga Kristiyano. Busy sa blessings, pero hindi na makutap-tapan sa mission. Nung wala pang blessing, talagang ang gusto'y mission. Lalakaran ko, pastor, ang vision. Nako. Na-focus sa ambisyon, nawala na at hindi na makita, hindi na makutap-tapan. Ano ang tanda ng tunay na naligtas? Ariyon, save people, serve God's people. Ang tunay na tumanggap ng kaligtasan, hindi papayag na siya lang ang maliligtas. Church, hindi ka patapos. Hindi patapos ang kwento mo. Hindi patapos ang ginagawa ng Diyos sa buhay mo. Kaya kung minsan pakiramdam mo ang bagal ng pagbabago, huwag kang mawawalan ng pag-asa. Ang Diyos ay hindi nagmamadali na baguhin ka. Ang kagandahan nga lang, hindi naman siya humihinto sa pagbabago sa iyo. Ang mabuting bagay na sinimulan niya sa iyo, dadalhin niya sa kakumpletuhan nito. Because what God started, He will always finish it. Kaya habang iniintay po natin ang completion ng kanyang gawain sa buhay natin, church, patuloy po tayong magtiwala sa Kanya. Patuloy po tayong sumunod. Sabihin mo nga dyan sa katabi mo, walang iwanan. Sa kabila naman sabihin mo, tuloy-tuloy lang tayo kay Lord. Tuloy-tuloy sa pagtitiwala, tuloy-tuloy sa pagsunod, tuloy-tuloy sa paglilingkod. At bakit ako confident na ang mabuting bagay na sinimulan ni Lord sa buhay mo'y tatapusin at kukumpletuhin niya? Dahil ito ang totoo. The God who started your story will also finish it for His glory. Ano kayong sasabihin mong kaya niya kukumpletuhin ni dahil mo? Ano kayong sasabihin mong kaya niya kukumpletuhin ay dahil nagawa mo yung 3 katangiang napag-usapan kanina? Hindi! Ragdag na lang yun. Kukumpletuhin ni Lord ang magandang bagay na sinimulan niya sa atin kasi luluwalhatiin niya ang kanyang sarili sa buhay mo. It's not about us, church. It's all Him. All Him and all for Him. Kaya church, humanda ka. Kasi ang mabuting bagay na sinimulan niya sa buhay mo, kukumpletuhin niya at luluwalhatiin ni Lord ang kanyang sarili sa buhay mo. May I invite everyone to stand up? Palakpakan natin si Lord. Come on, yung the best na palakpak para kay Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Come on, let's worship God. You worthy of it all.
bagay na alam mo na may mabuti ng sinimulan si Lord sa iyo. Come on, you close your eyes. You talk to God right now. And ask Him na ipakita sa iyo kung ano yung mabuting bagay na sinisimulan niya ngayon sa buhay mo. Come on. Huwag mo akong tingnan. Wala akong kayang simulang mabuting bagay sa iyo. Huwag mong tingnan yung katabi mo. Pareho lang kami niyan. You close your eyes because as you close your eyes, you're opening your spiritual eyes at makikita mo ang ginagawa at kinikilos ng Panginoon sa buhay mo. Ask Him, Lord, ano po yung mabuting bagay na sinisimulan niyo po ngayon sa akin? Humanda ka kasi habang nakikita mo yan, ipapakita rin naman ng mundong ito ang lahat ng kaparaanan ng mundong ito para hadlangan, pigilan na marating niyan ang kakumpletuhan yan. Kaya makikita mo, sinimulan ka ni Lord ng pag-asa na yumaman, pero bakit ganun ang mga sitwasyon sa buhay mo? Sinimulan ka ni Lord na baguhin, pero bakit ganun ang mga nangyayari pa rin sa buhay mo? Lagi ka pa rin dinadala, tinutulak, magkasala, magkamali, bumalik sa dating buhay. Sinimulan ni Lord na iayos ang iyong karir, pero bakit etot may mga problema na naman sa pagtatrabaho, sa pagdinegosyo? Sinimulan ni Lord iayos ang iyong mga relationships, pero eto na naman, may mga conflicts na naman. The enemy is trying to hinder what the Lord started in your life. The enemy is trying to stop ang mabuting bagay na sinimulan ng Panginoon sa iyong buhay. But the Lord promised through the life of Apostle Paul na ang mabuting bagay na sinimulan niya ay siya rin mismo ang magdadala sa kakumpletuhan nito. And the Lord will show Himself mighty. The Lord will show Himself strong sa buhay ng lahat ng nagtitiwala sa Kanya. Bakit ka magiging confident na makukumpleto ang sinimulan ng Diyos na mabuting bagay sa buhay mo? Dahil gagawin niya ito para sa Kanyang kaluwalhatian. Kaya habang patuloy mong sinasamba ang Panginoon, habang patuloy mong sinasamba ang Panginoon, come on, kunin mo ang kumpiyansa mo na magiging maganda yan sa kaputihan dahil ang Diyos mo ay makapangyarihan.
up your hands, worship the Lord. You worthy of it all, worthy. You worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. For the last time, come on, shout! You worthy of it all. You worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Yes, you deserve. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Come on. Give glory to God. Give glory. We worship you, Lord. Abba Father, in the name of our Lord Jesus, we come to you, we thank you. Dahil ikaw ay Diyos na dakila, mighty God, Almighty God, na kayang gawin ang lahat ng iyong maibigan para sa iyong kaluwalhatian. And now, Lord, that we understand na may mabuti kang bagay na sinimulan sa amin at dadalhin mo yun sa kakumpletuhan noon, hindi na lang para sa amin, kundi para sa iyong kaluwalhatian. Lord, gawin mo ang ibig mo. Luwalhatiin niyo po ang sarili ninyo sa pagkumpleto ninyo sa mga sinimulan niyong mabubuting bagay sa aming mga buhay. And Lord, you will show yourself mighty. You will show yourself mighty and strong. As you do, as you finish, as you complete the good things that you've started sa aming mga buhay. Oh Lord, we ask, we pray, we declare in Jesus' name na ang mabuting bagay na sinimulan mo sa JA1 San Jose family ay dadalhin mo sa kakumplituhan nito. We declare and claim your promise na ang mabuting bagay na sinimulan mo sa buhay ng bawat isa'y dadalhin mo sa kakumplituhan nito. Thank you, Lord, because you are a faithful God na ginagawa talaga ang sinabi mo. Salamat, Lord. Sa inyo po namin ipinagkakatiwala ang aming mga buhay. Gawin mo ang nais mo. Luwalhatiin mo ang buhay mo, ang sarili mo, Lord, sa aming mga buhay. Sa inyo po, ang lahat ng papuri, pagdakil at pasasalamat. Ito po ang aming dalangin. In Jesus' name. And everybody say, Amen. God bless you. Sige po, makakaupo na po tayo. Hello, praise. Praise God. We're so blessed po. Amen? Na ang ating Diyos ay Diyos ng completion. Na hindi niya po tayo nililive na hanging. Kahit po sa atin pong mga finances. Ang mabuting bagay na sinimula ng Lord sa ating mga pinansyal ay hahayaan niyang makarating sa kakumplituhan nito. Tayo po ay payaman ng payaman. Amen? Payos ng payos ang buhay. Paangat ng paangat. Pabuti ng pabuti. Amen. Parang pahina po ng pahina ata. Sige po. At ito po'y mararanasan ng mga tao na tapat na ibabalik ang para kay Lord. Sige po. Ihanda po natin ang ating mga tithes. Yun po ay sa blue envelope.
Ang white envelope is for our offerings, yung green po is for our first fruit. At sa mga nasa live at gusto nyo rin po na mag-take part po sa gawaing ito, just message us po sa page at meron pong sasagot sa inyo. Let's pray. Father God in heaven, maraming pong salamat dahil gusto mo po, it is your desire for us to prosper. Thank you, O God, for blessing us with abundant blessings. And Lord, patuloy ka po naming niluluwalhati. Salamat po, O Diyos, sa mga pagpapalang patuloy mong ibinubuhos sa buhay ng bawat isa. We are confident, O God, na kayo po ang patuloy na magpo-provide ng lahat ng aming mga pangangailangan. Lord, magamit lamang po ito para sa inyong kaluwalhatian. We love you, we praise you in Jesus' name. Amen. Lord, maraming salamat po sa kakayanan at kagustuhan na makapagbigay. Tanggapin niyo po ang mga kaloob naming ito bilang aming pag-ibig at parangal sa iyo. In Jesus' name, Amen. Lord, i-bless niyo rin po ang bread and juice na gagamitin po namin sa communion at patuloy niyo pong ipaalala sa amin yung grabing love na ipinakita niyo po sa cross. In Jesus' name, we pray. Amen. Lahat po ng meron ng bread and juice ay ini-invite ko po tumayo at sabihin po nating lahat, Ama naming Diyos, patawarin niyo po ako sa aking mga kasalanan. Panginoong Jesus, kayo po ang aking Diyos, kayo po ang aking Panginoon, kayo po ang aking tagapagligtas. Tinatanggap ko po kayo sa aking buhay, maghari po kayong lubos sa akin. Kainin po natin ang bread na sumisimbolo sa kanyang katawan. At inumin po natin ang juice na sumisimbolo sa kanyang dugo. Tayo po ay yumuko at pumikit at tayo po ay mag-pray. Our Father in Heaven, in the name of Jesus Christ, or the Holy Spirit, thank you po Lord God sa araw na ito na sa desire, sa opportunity na maka-attend ng worship service Lord God at ikay aming mapapurihan, maluwalhati sa aming mga buhay. Thank you po Lord God sa katulungan ibinaba niyo sa amin today. Biyahin niyo po kami Lord God na Lord, habang naalala na nila kami, Lord God, ang bawat isa sa amin ay sila po ay nagagalak sa aming mga buhay, Lord God. Lord, biyahin mo po kami na yung mga taong nagagalak na kami pag-pray, maging responsive po kami at kami po ay maging pagpapala sa kanila, Lord God. Lord, biyahin mo po kami, Lord God, na at gamitin po kami sa araw-araw na may share ang iyong word. At Lord, habang inuuna namin, ginagawa namin, Lord God, ang iyong pinagagawa mo, ang winning souls, making disciples, Lord God. Lord, ikaw naman po ang patuloy na gagawa yung magandang sinimulan niyo po sa aming buhay ay dadalhin niyo po ito hanggang sa kakumpletuhan nito, Lord God. Lord, sa inyo pong naghayag na iyong salita, kay Reverend Lord God, i-bless niyo po siya, ang kanyang buong sambahayan, answered prayers sa lahat po ng kanilang pinagpe-pray. Lord, ganun din po sa bawat isa na naka-attend today. I-bless niyo po ang bawat isa, Lord God. At Lord, sa aming pag-uwi, libo-libo mong anghel ang siyang gagabay sa amin. Makauwi po kami ng safe and sound. Sa po namin, Lord, binabalik ang pinakamataas na papuri, parangal at pagsamba. In Jesus' name we pray. Amen. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. May He lift His countenance upon you and give you shalom. At habang nakataas po ang ating mga kamay, iniiwan ko sa ating lahat ang pag-ibig ni Abba Father, ang biyaya ni Lord Jesus na ating tagapagligtas, at ang pagsama ni Holy Spirit ay mapa sa ating lahat ngayon, bukas at magpakailanman. At ang lahat na anak ng Diyos na may sinimulang mabuti ang Diyos sa kanilang mga buhay at dadalhin ng Diyos hanggang sa kakumpletuhan nito, lahat ay magsabi ng Amen. God bless you.